Umiiyak nga itong si Moira habang kinakausap ang kanyang anak dahil nga sa pinagagawa nitong si Giselle na buong araw siyang pinaglilinis ng Apex. Yun pala ay wala naman pala talagang kaso na ihahain sa kanya pagkus tinatakot lamang siya ni Giselle. Nainis siya dahil nga nauto siya nitong si Giselle. Takot na takot kasi siya kung akala niya talaga na talagang kakasuhan siya dahil ba naman sa dami-dami ng kanyang kasalanan ay hindi na siya makapag-isip at hindi rin malabo na makukulong nga siya sa kanyang ginagawa. Siyang ipinagtaka din ni Zoe kung bakit basta-basta na lamang siya naniwala dito nga sa mga tanyag. Ngunit sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman itong si Moira na umiiyak sa kanyang harapan dahil siya daw ay wala na talagang magiging panlaban sa mga tanyag pagkat hindi na naniniwala kailanman at malabo na nga siyang paniwalaan dahil sa dami-dami ng kanyang kasalanan. Mabuti na lamang daw at nandoon si Zoe. Si Zoe na lang daw ang nag-iisa niyang kakampi at ang tanging niyang pinakapag-asa dahil kay Zoe na lang umano naniniwala ang mga tanyag. Ngunit ikakagimbal nga nitong si Moira ang balita nitong si Zoe dahil baka sa pagkakataong ito ay hindi na talaga siya paniniwalaan ng kanyang lolo Pepe sapagkat dito nga niya ibinalita na ito'y kanyang kinalaban. Nainis kasi siya ng tinawag na demonyo ang kanyang ina. Kaya hindi niya naiwasang patulan ang naturang matanda, hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Dahil nga sa galit ni Lolo Pepe ay sinabihan nga siya nito na huwag na siyang tawaging lolo at kino-question din niya ngayon kung talagang kadugo niya ba itong si Zoe. Kaya naman itong si Moira ay nagalit dito kay Zoe kung bakit niya ginawang yun. Maaring manganganib ang kanilang posisyon at kapag nangyari na matuklasan nila ang tunay na pagkatao nga ni Zoe ay maaaring palalayasin na nga pati si Zoe sa loob ng Apex. Dala, ito ngang si Fidel ay nagulat sa mga chika ng mga nurse doon sa Apex. Buong akala kasi niya ay talaga na-booking na itong si Moira sa ginagawa niyang pangluloko sa kanyang asawa. So balit ng kanyang itong tanungin ay hindi pala na-booking pala itong si Moira na niloko ang mga tanyag at nagkunwari lamang na binenta ang Apex ngunit hindi pala at ginawang daming itong si Mr. Solar na ngayon ay natuklasan na nga ng mga tanyag kung bakit siya pinarusahan at pinalinis ng Apex. Buong akala kasi ni Mr. Fidel ay natuklasan na nga ng mga tanyag ang katotohanan tungkol sa DNA test. Tanong ang mga nurse kung ano yung tungkol sa DNA test. Ngunit siya'y nag-alibay at hindi na lang sinabi sa mga ito, tutal wala naman itong kinalaman. Ninais na lang ni Mr. Fidel na makita itong si Dr. Tanyag at nung sumunod na araw, nakausap nga niya ito at dito niya sinabi. Ikinagulat nga ni Mr. Fidel dahil hindi siya nakikilala nito. Kaya naman, si Mr. Fidel na lang ang nagpakilala na siya umano yung si Mr. Fidel ang dating mentik ng Apex na inutusan niya na kumuha ng DNA test sa dalawang magkapatid na si Zoe at si Annalyn. Di naaalala nitong si Doc Tanyag ang mga kinuwento ni Mr. Fidel at ibinaliwala lang niya ang mga ito sa pag-aakalang wala namang kakaibang nangyayari. Subalit itong si Lolo Pepe ay nagdududa na at gusto niyang malaman kung bakit nagpa-DNA test nga itong si Dr. Tanyag at gusto din niyang makasiguro. Dito nga ay kukuha siya ng DNA test para malaman kung talagang totoo nga po niya itong si Zoe dahil malaki na ang kanyang pagdududa dito. Samantala, ikinagulat ni Zoe nung makita niya ang kanyang lolo Pepe sa labas ng laboratory. Ipinagtaka niya kung bakit ito nandoon. Ngunit nakatingin lamang ito sa kanya at walang ibang sinasabi itong si Lolo Pepe pagkat hinihintay niyang malaman ang resulta na kanyang ipinagawa sa laboratoryong iyon kung saan ang kanilang dalawang DNA test upang mapatunayan kung talagang apo nga ba talaga siya or nagpapanggap lamang na isang tanyag. Ni Lolo Pepe na nga kaya ang makapigil kay Zoe sa pagpapanggap na isang tanyag.
dito na kaya talaga niya matutuklasan ang lihim ng mag-inang Moira at Zoe. Pakabangan, sabot kamay na pangarap. Thank you for watching. Please subscribe.